Morning sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan natin ang buhay ni Pablo. At alam natin po na sa buhay po ni Pablo, meron pong tatlong paglalakbay na pwede natin i-categorize sa buhay po ni Pablo, yung first, second, and third missionary journey. And we understand yung first missionary journey, ito po ay nakafocus sa region of Galatia, kung saan nagtayo po si Pablo ng mga simbahan in Galatia. Ang second missionary journey, nakapokus naman to sa province of Macedonia and Achaia, kung saan doon yung Philippi, Berea, Thessalonica, Corinth. Yun po yung mga simbahan na na-establish during the second missionary journey. And third missionary journey, na ating pong pinag-aaralan, nakapokus po ito sa province of Asia. And sa province of Asia, one of the city na very popular or the capital ng province of Asia is yung pong Ephesus. At yung Ephesus po, yung po ang recipient. Bakit mahalaga ang church at Ephesus? Alam niyo po ba na ang church at Ephesus ang recipient ng mga sulat ng Ephesians, 1st and 2nd Timothy, 1st, 2nd and 3rd John. Siya din po ang recipient ng Gospel of John. Siya din po ang recipient ng Revelation. Siya po ay one of the recipients ng Book of Revelations. So yung mga books of the Bible na nabanggit ko po, yun po ay sinulat po ng mga writers sa church at Ephesians. Not only sa church, but sa pastor na nagpapastor sa Ephesians. So, ang nagsimula po yung history ng church at Ephesus is during the third missionary journey of Apostle Paul. Actually, second missionary journey. Pero yung main establishment ng church is yung third missionary journey. At alam natin po sa third missionary journey, not only as we review, yung third missionary journey, nakapokus po si Pablo not only hindi lamang i-establish at mag-evangelize sa Asia, kundi mangolekta ng tulong mangolekta ng tulong sa iba-ibang simbahan upang magbigay tulong sa church at Jerusalem or yung mga mananampalataya in Judea. Now, question, what's the problem na nakita natin sa church at Jerusalem? Bakit kinakailangan ni Pablo at ng mga ibang simbahan na magpadala ng offering sa church at Jerusalem? Anong event, anong nangyari sa kanila? Nagkaroon ng taggutom. And we know na nung panahon pa lamang, yung Acts 13 pa lamang, binigay na ni Agabus yung prophecy na magkakaroon ng taggutom. And one of the worst hit province is Judea, o church at Jerusalem ay naapektuhan po. Kaya po sa third missionary journey, hindi lamang balikan, of course, binalikan niya yung mga existing simbahan, we understand that, kundi mangolekta din, hindi lamang ang purpose ng pagbisita ni Pablo sa third missionary journey sa mga existing simbahan ay yung palakasin sila, turuan muli sila, comfort sila, and etc. But also to collect yung mga offering. Kaya alam natin, yung nagpunta si Paul sa Galatia, sa Macedonia, sa Achaia, upang mangolekta sa mga simbahang yon. And last week, nakita natin yung pagbiyahe ni Pablo papuntang Miletus, and we study yung Acts 20, yung kanyang farewell preaching sa mga elders ng Ephesus. Nakita natin doon kung paano nag-exhort si Pablo na kausap niya yung mga elder na ang mensahe ni Pablo sa kanila, gayahin ninyo yung ministry na meron ako. Pinakita ni Pablo yung kanyang paglilingkod na meron kababaan ng isipan, meron siyang pagtsatsaga, meron siyang endurance, at pinakita din doon ni Pablo na bahagi ng kanyang paglilingkod, hindi niya itinago, hindi niya ikinagkait yung anumang bagay na kapakipakinabang sa mga mananampalataya in Ephesus. Kung paano na kahit merong danger, ang sabi ni Pablo sa mga elders ng Ephesus, na kahit merong kapahamakan, ang pagpunta niya sa Jerusalem at even sa bawat syudad, ginawa niya yon upang tapusin niya yung kanyang takbuhin ng merong kagalakan. Pinakita din dito ni Pablo kung paano hindi siya nanghangad ng ginto, pilak at ng pananamit ng sinuman, at sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, pinrovide niya mismo yung kanyang pangangailangan at yung pangangailangan ng kasama niya. At yun ang nakita natin last week.
At nakita din natin last week yung exhortation ni Pablo sa mga elders ng Ephesus na ingatan nyo ang inyong mga sarili at yung mga kawa na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. In-exhort din ni Pablo na pakainin ninyo, feed the church of God, na pakainin ninyo ang simbahan ng Panginoon na kanyang tinubos ng kanyang dugo. At lastly, pinakita doon ni Pablo na suportahan ninyo yung mga mahihina, yung mga mahihirap, at alalahanin yung mensahe ng Panginoong Kristo na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So yun po ang nakita natin in Acts 20. Now in Acts 21, as a continuation po ng ating pong pag-aaral, buksan niyo po ang inyong pong mga Bible in Acts 21. Now, and I think kailangan po natin ng map. Now, buksan niyo po yung map ninyo in map 121. In map 121, ito po yung map ng third missionary journey, and currently we are in Miletus. Natapos po tayo doon sa Acts 20 kung saan si Pablo ay nasa Miletus. Doon po yung pong Miletus, ito po ay nasa southwest of Asia. Kung mapapansin niyo po yung isang syudad doon na pangalan ay Miletus, sa baba po ng ng Lydia, sa kaliwa po ng Caria, sa baba po ng Samos. Now, what happened is, after Acts 20, tingnan po natin yung Acts 21. Acts 21. Tingnan po natin yung verse number 1. Sino po ang gustong bumasa? Acts 21:1. Yes, Atilot po. Acts 21 verse 1, and it came to pass that after we were gotten from them, and had launched, we came with a straight course unto Cos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patara. So dito, makikita po natin yung paglalakbay ni Pablo at yung kanyang mga kumpanyon. Sino yung mga kumpanyon niya dito? Yung pong mga nabanggit in Acts 20 verse 4, yung sina Sopater, sina Aristarchus, sina Tychicus, sina Trophimus, and even Luke, who is the writer of the book of Acts, ay kasama po dito ni Pablo. Kasama po nila itong naglakbay mula Miletus. At ang sabi doon, after nilang umalis sa Miletus, they went to Kos. Napansin niyo po yung island of Kos. At pagkatapos po ng Kos, the day following, unto Rhodes. Yung pong city, yung pong island sa baba po ng Asia. And after that is Patara, which is in the coast of Lycia. So yun po yung tatlong lugar. And then pagkatapos po noon, after in verse number 2 and 3, sino po ang gusto magbasa? Acts 21 verse 2 and 3. Yes, Chan po. Acts 21, 2 and 3, and finding a ship sailing over to Phoenicia, we went aboard and set forth. Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unlade her burden. So, thank you, Cham. So, dito, after nila magbiyahe from Patara, they went to Tyre. Napansin niyo po yung Tyre. Yung pong Tyre ay nasa province of Syria, Phoenicia, Tyre and Sidon, yung pong very popular city ng Tyre of Sidon, at nagdaon sila sa Tyre. At doon, after nilang makarating sa Tyre, sabi doon, for there, ship was to unlade her burden. So nagbaba ng mga kargada sa Tyre. Now tingnan natin, ano yung mga nangyari sa kanilang pag-stay sa Tyre. So tandaan niyo po, ang pinaka-destination po ni Pablo ay Jerusalem. Pero sa kanyang pagbabiyahe, nagtumigil sila sa Tyre, at dito,
makikita natin yung mga pangyayari dito sa Tyre. May request na sino po ang gustong magbasa ng verse 4 to 6. Verse 4 to 6, yes, Ate Bambi. Acts 21, verse 4 to 6. And finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. And when we had accomplished those days, we departed and went our way, and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city. And we kneeled down on the shore and prayed. And when we had taken our leave one of another, we took ship, and they returned home again. So, thank you po Ate Bambi. So dito, habang nagbababa ng mga kargada yung barko na sinakyan nila, of course, nagtumigil sila doon, nagbaba yung barko ng mga cargos. Dito, na-meet nila yung mga disciples. Sabi doon, finding disciples. Now, yung verse number 4, it indicates that there are disciples in Tyre. So, ano ini-indicate nito? Sa tingin ninyo, if there are disciples in a city like Tyre, what it indicates? Merong simbahan. So dito, verse 4, we see very clear na merong simbahan sa Tyre. And of course, alam natin po yung pattern na kung merong disciples, they were baptized and they were added into the church. That's the biblical pattern in the New Testament. Ang tandaan nyo, kung every time po na makikita natin in the book of Acts, even in the ministry of the Lord Jesus Christ, kapag ka po ang tao ay tumanggap ng ebanghelyo, ng salita ng Panginoon, na nampalataya sa Panginoong Kristo, they were baptized and they were added into a church. At dito sa pagkakataong ito, meron pong church sa Tyre. At dito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, itong mga disciples na ito, sabi doon, we tarried there 7 days, who said to Paul, sabi ng mga disciples kay Pablo, sa pamamagitan ng leading ng banal na Espiritu, that he should not go up to Jerusalem. So alam din ng mga disciples, ng mga church member ng Tyre, na merong kapahamakan na naghihintay kay Pablo. Not only doon sa church, sa mga elders ng Ephesus, kung paano yung mga elders pinilit or in-advisean si Pablo na huwag ka nang pumunta sa Jerusalem, and also yung mga disciples sa Tyre, alam nila yung kapahamakan. Pero anong nangyari doon? And when we had accomplished, sabi ni Luke, after we had accomplished those days, we departed and went our way, and they all brought us on our way with wives and children till we're out of the city. And we kneel down on the shore and pray. So nagkaroon sila ng prayer meeting, nagkaroon sila ng pananalangin sa daungan ng barko. At in verse 6, and when we have taken our leave one of another, we took ship and they returned home again. Now, so umalis na sila ng Tyre. Pagkatapos po nila ng umalis ng Tyre, in verse 7, and when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais, and saluted the brethren and abode with them one day. Now, ano naman ang nakita natin dito sa verse number 7? Sa Ptolemais, meron pong mga brethren. So ano naman i-indicates ito? Meron pa rin pong church sa Ptolemais. Yung Ptolemais po, ito po ay nasa coastline din, sa baba lamang po ng Tyre. Doon po sa mapa po ninyo, makikita niyo po yung nasa baba ng Tyre, Ptolemais. Yun po ay isang syudad na makikita natin merong mga brethren. So, hindi lamang may church sa Tyre, meron din pong church sa Ptolemais. So, pagkatapos po nun, in verse number 8 and 9, and the next day, we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which one of the 7, and abode with him, and the same man had 4 daughters, virgins, and did prophecy. So dito, nagpunta na sila ng Caesarea Maritima. Ito pong Caesarea Maritima, ito po ay napaka-popular na lungsod sa Judea. And actually, dito po na nagre-reside yung pong governor po ng Judea. At dito sa Caesarea Maritima, and by the way, yung Caesarea Maritima po, kung gusto niyo mag-tour sa Israel right now,
na unearth po yung Caesarea Maritima. Makikita niyo po yung napakagandang mga buildings na unearth. Of course, destroyed na ito, pero napaka luxurious po itong Caesarea Maritima. Meron po itong public bath, meron itong Coliseum, meron po itong parang track and field na parang paikot na doon nila ginagawa yung mga athletic events nila. At napakaganda po ng syudad na ito. At dito sa Caesarea Maritima, dito po nakatira si Philip the Evangelist. Sino po yung Philip na ito? Going back in Acts 7, tingnan niyo po in Acts 7, Acts chapter 6. In Acts chapter 6, verse number 5, sino po ang gustong magbasa? Acts 6:5. Esa to this. Acts 6:5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Proclus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So, mapapansin natin dito, ito po yung mga deacons ng church at Jerusalem na inappoint ng mga apostles to be a deacons. At one of them, na mapansin natin dito, ay si Philip. So, kaya binanggit ni Luke dito, one of the seven. And Philip also, it's called here as evangelist. And we understand ano yung naging ministry ni Philip. Alam natin in Acts chapter 8, in Acts chapter 8, makikita po natin dito yung ministry ni Philip the Evangelist sa Samaria. Yung ministry ni Philip, makinig po dito, yung ministry dito ni Philip sa Ethiopian eunuch, at kaya siya tinawag na evangelist. So, ito yung first time na ginamit yung title na evangelist. At dito nakatira si Philip the Evangelist, at going back in Acts 21, sabi dito ni Luke, doon sila naglagi. Pagkatapos nilang dumaong sa Caesarea Maritima, pumasok sila at doon sila tumira or in-accommodate sila ni Philip, the evangelist, at doon sila nagstay sa tahanan ni Philip. And dito, hinighlight din dito na si Philip ay merong 4 na anak na babae na prophetess. Of course, in our time, wala na pong prophet dahil alam natin ito pong office of the prophets ay wala, nagsis na po ito. After the completion of the Bible, after masulat ni John the Beloved, ang Book of Revelation, lahat wala na pong office of the prophets. Pero nung sa simbahan po, before, yung mga apostolic churches, according sa Ephesians chapter 4, ang Panginoon po ay nagbibigay ng apostle prophets, including the prophets. So, ito pong mga prophets na ito na anak ni Philip. And by the way, bakit tandaan niyo po, ito pong mga prophets na ito ay iba po ito sa office ng pastors. Tandaan natin, ang office of the pastor, kasi baka sabihin natin, bakit itong mga anak ni Philip, bakit sila ay tinawag na prophets? Bakit sila ay merong opisina ng pagiging prophets? Tandaan niyo po, ito ay halimbawa, pwede itong gamitin ng mga Pentecostal, sabihin nila na, bakit itong mga anak ni Philip, bakit sila prophets? Bakit in our time, lalaki lamang yung nagpapastor? So pwede nilang sabihin ito, gawing argument, pero tandaan po ninyo, yung pagiging prophets po, iba po ito sa pagiging pastor. In the apostolic days, ang mga babae po, katulad po itong mga anak ni Philip, ito po ay mga prophetess. So, pwede po yun. Pero, sa pagiging pastor, iba po ito. Dahil napakalinaw po in 1 Timothy chapter 3 and in Titus 1, ang opisina po ng pastor, ito ay pwede lamang makamit ng isang lalaki. Napakalinaw po ito. So, hindi po ibig sabihin, bakit yung anak ni Philip ay mga prophetess? So, pwede na din bang maging pastor or pastora ang mga babae? So, iba pong opisina po yun. Alam natin, itong mga opisina po ng prophecy, ng prophets,
ay nagsis na po ito, natigil na po ito after the completion of the Word of God. So dito, after nung nanirahan sila sa Caesarea Maritima, dumating po si Agabus. Nandito din po si Agabus. Tingnan niyo po in verse number 10 and 11. Sino po ang gustong magbasa? Acts 21, 10 to 11. Yes, Atilo. Acts 21 verses 10 to 11. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews of Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. So thank you po, Ate Lot. So dito, habang sila'y nasa Caesarea Maritima, dumating po si Agabus, isa din pong propeta. Nagaling po ng Judea. At dito, si Agabus, winarningan niya si Pablo na kapag ikaw ay nagpunta sa Jerusalem, ikaw ay makukulong, ipapakulong ng mga Hudyo, at ikaw ay i-deliver to the Gentiles. You will be delivered to the Gentiles, sa mga kamay ng mga Gentiles. Now, dito, tingnan natin, so kahit merong kapahamakan, kahit hindi lamang, nakita natin, hindi lamang yung mga elders ng Ephesians, yung mga brethren ng Tyre, and even Agabus, the prophet, ay nagsasabi, Paul, merong magiging kapahamakan sa iyo. Pag ikaw ay nagpunta ng Jerusalem, we advise na dito na ikaw, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. So si Agabus ay nagpapatuto din dito, at dito nakita natin na bahagi ng pagpaprophecy niya, nung dumating siya sa Caesarea Maritima, si Agabus, kinuha niya yung kanyang girdle ni Pablo, at ito ay binound o itinali sa kanyang kamay at paa, at sinabi, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, referring kay Pablo, at ikaw din, Pablo, ay i-deliver sa mga kamay ng mga Gentiles. So, ito si Agabus, nagbibigay ng warning kay Pablo, pag ikaw ay nagpunta ng Jerusalem, ito ang kahinatan mo. Now, titingnan natin, ano ang magiging response kaya ni Pablo? Tingnan po ang verse number 12 hanggang 14. Sino po ang gusto magbasa? 12 to 14. Yes, Chang. Acts 21, 12 to 14. And when we heard these things, what we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we cease, saying, The will of the Lord be done. So thank you, Chang. So dito, after nilang mapakinggan, hindi lamang si Pablo, si Agabus, yung si Philip at yung mga tahanan, yung sa tahanan ni Philip at yung mga kasamahan ni Pablong nagbiyahe. After nilang mapakinggan yung prophecy ni Agabus, anong ginawa nila? When they heard these things, both we and they of that place besought Paul not to go to Jerusalem. Pinilit nila, kinumbinsin nila, Pablo, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. At dito, ano ang sinabi dito ni Pablo? Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? So dito, imagine niyo yung eksena, malulungkot na, merong kalungkutan na sa tahanan ni Philip. Meron ng pagluha, meron ng pagpipilit kay Pablo, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. At ang sabi ni Pablo, anong ibig sabihin nito na kayo ay umiiyak at inyong binabasa o yung aking puso dahil sa kalungkutan na inyong pinapakita? So dito, imagine niyo si Pablo, gustong pumunta sa Jerusalem at yung mga tao sa kanyang paligid, pinipilit si Pablo, Paul, huwag ka nang pumunta. Ihuhulihin ka ng mga Hudyo, ipapakulong ka at pwede ka pang patayin. So, anong sabi ni Pablo? Tingnan niyo po yung verse 13. Sabi ni Pablo, For I am ready not to be bound only. Ako'y handa, hindi lamang makulong, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. What a commitment. What an statement kay Pablo na merong kapahamakang naghihintay sa kanya.
yung mga mananampalataya na kasama niya, pinipilit si Pablo, huwag ka nang pumunta. Malungkot yung mga mananampalataya. Pero ano sabi ni Pablo? Hindi lamang ako handang makulong, kundi handa din akong mamatay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Now, ito pong statement na ito, bakit nabanggit ito ni Pablo? Going back in Acts 20:24, sabi niya dito, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself." Para kay Pablo, hindi niya binibilang, hindi niya na inaari na yung kanyang buhay ay mahalaga sa kanyang sarili. Na in order just to finish the course na binigay ng Panginoon kay Pablo, handa siyang makulong at handa siyang mamatay para sa Panginoon. Now, ang tanong, ano yung takbuhin? Ano yung ministry na binigay ng Panginoon sa kanya? Going back in Acts 7, there are three things. There are three things na makikita tayo in Acts 9 verse 15 to 16. Ito po yung ministry. Ito po yung course na binigay ng Panginoong Kristo directly kay Pablo. Sabi ng Panginoon through Ananias, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel," referring kay Pablo, "unto me, to bear my name before the Gentiles." Now, ang tanong, nagawa na ba ni Pablo to? That he bear the name of Christ before the Gentiles. Of course, meron na pong first missionary journey, second missionary journey, and third missionary journey. Nagawa na po ni Pablo. And kings and the children of Israel, dun po sa tatlo, yung Gentiles and Jews and the kings, yung dalawa po doon ay nagawa na po ni Pablo. Sa pamamagitan ng early ministry ni Pablo, first and second, third missionary journey ni Pablo sa iba-ibang lugar, he was able to bear the name of the Lord Jesus Christ to the Gentiles and the Jews. Pero yung pong ikatatlong grupo, hindi pa po nagagawa ni Pablo. To bear the name of Christ to the kings. Napansin niyo po yung mga hari. And later on, makikita natin kung paano si Pablo na humarap sa mga hari, sa mga rulers. And in verse 16, not only to bear the name of Christ, but also in verse 16, "For I will show him how great things he must suffer for my name's sake." Alam din ni Pablo na bahagi ng kanyang ministry, bahagi ng course na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay magkaroon ng suffering sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya po nabanggit ni Pablo in Acts 20:21 na handa siyang mamatay. Hindi niya inaaring mahalaga ang buhay niya para sa kanya in order just to finish the course or yung takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoon. That he might finish my course with joy and the ministry which he received from the Lord Jesus Christ. So, kaya dito, mapapansin ninyo sa statement ni Pablo sa Acts 21, bakit niya nabanggit na handa siyang makulong lang, hindi lamang makulong, kundi mamatay. Kasi alam ni Pablo, una, bahagi ng kanyang ministry ay yung suffering. Hindi mo maalis yan kasi in Acts 9 pa lamang, through Ananias, nalaman na ni Pablo na magsasuffer siya sa pangalan ng Panginoong Kristo. And more importantly, na alam ni Pablo na kanyang ministry hindi lamang magbigay ng patotoo ng pangalan ng Panginoong Kristo sa mga Jews and Gentiles na kanya nang nagawa at this point. Alam din ni Pablo na kailangan niyang mag-bear o magpatotoo ng pangalan ng Panginoon sa mga kings. Kaya nga later on, makikita po natin, for example, in Acts 24, Paul speak before Felix. In Acts 25, Paul appeared to Agrippa. And Paul appeared also to Festus. And later on, nung pagdating ni Pablo sa Rome, Paul appeared to the emperor. So imagine niyo yung mga governor ng Judea, two governors ng Judea ang pinag-apiran. Nagpatotoo si Pablo ng pangalan ng Panginoon sa mga governors, kay King Agrippa and even kay Caesar. So ito yung tinutukoy dito ni Pablo na kailangan niyang matapos
yung takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoong Kristo at yung ministry. Alam ni Pablo, tapos niya na yung mag-bear ng name ng Panginoon sa Gentiles at sa children of Israel. Natapos niya na yun. Pero one thing pang hindi pa niya nagagawa, to bear the name of Christ to the kings. At kaya dito sabi ni Pablo, hindi lamang handa akong makulong, kundi handa din akong mamatay sa pangalan ng Panginoon. And that's Acts 21, verse 10 to 11. So, after that, Acts 12 to 14, nakita natin, in verse 14, and when he would not be persuaded, sabi ni Luke, nung hindi mapigil si Pablo, sina Luke yung tumigil, we cease, saying, the will of the Lord be done. Okay, Pablo, ayaw mo magpatigil, ayaw mo magpaawa, gusto mo na pumunta pa rin ng Jerusalem, ang kalooban na ng Panginoon ang maganap. Yun ang sabi ni Luke. Now, after po nun, so, in verse 15 and 16, magbabiyahe na po sila papuntang Jerusalem. Tingnan po natin yung verse 15 to 16. Anyway, sino po ang gustong magbasa? Verse 15 to 16? Yes, Ate Caroline. Acts 21, verse 15 to 16. And after those days, we took up our parents and went up to Jerusalem. There went with us also certain of the disciples of Caesarea, and brought with them one of mention of Cyprus, an old disciple with whom we should lunch. So thank you po, Ate Caroline. So, by the way, makikita natin na mayroong mga disciples in Caesarea. So, of course, it also indicates na mayroong simbahan sa Caesarea. Mayroong simbahan sa Tyre, Ptolemais, and even in Caesarea Maritima, meron din pong simbahan. So, anong nangyari po doon? After ng ilang panahon, ilang araw, nagbiyahe na po sila kasama si Paul, si Luke, at yung mga kasamahan niya papuntang Jerusalem at sinamahan pa sila ng mga church member ng church at Caesarea. And by the way, ito pong paglalakbay po nila sa lupa na po ito. Doon po sa mapa po ninyo, they traveled by land, paakyat po ng Jerusalem. At dito, si Nason of Cyprus, doon po sila maninirahan. Kasama din po nila dito si Nason ng Cyprus. Now, verse 17, dito makikita natin, and when we were come to Jerusalem, sabi ni Luke, the brethren received us gladly. So, meron na namang brethren dito. Ito po yung church at Jerusalem. Tinanggap po sila ng mga church member ng Jerusalem. And in verse 18 and 19, and the day following, Paul went in with us unto James. Siya po yung pastor ng church at Jerusalem. And all the elders were present. So, gusto ko pong pansinin ninyo in verse 18, na meron pong multiple elders sa Jerusalem, pero hinighlight dito ni Luke na yung opisina po ni James. Napansin po ninyo na kahit marami pong pastors or elders sa Jerusalem, inacknowledge po ni Luke na ang opisina po ni James. Kaya sinabi dito, Paul went with us unto James, which is the main pastor ng church at Jerusalem. So katulad din po ito ng church at Ephesus, na kahit merong multiple elders or pastor in the church, meron lamang kung iisang spokesperson sa loob po ng simbahan na tumatayong pinaka-leader ng church. At ganoon din po ang setup nila sa Jerusalem in Acts 21 verse 18. At dito, si Pablo ay nagpunta kay James at dun sa mga elders in verse 19, and when he had saluted them and had declared particularly what things God had wrought among the Gentiles by His ministry. So binanggit dito ni Pablo, ano yung mga churches na natayo, kung paano ang Asia, ang buong probinsya ng Asia, may mga churches na na-establish, may mga mananampalatayang nabago ang buhay. Nagalak yung mga mananampalataya ng Jerusalem. Verse 20, and when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe, and they are all zealous of the law. So dito, nagalak yung mga mananampalataya dito, at dito binanggit dito kung paano maraming Hudyo ang mga nanampalataya
na even sila ay zealous sa batas. So, dito, ito na po yung conclusion ng third missionary journey. As we study po ng buhay po ni Pablo, yung pong end ng third missionary journey, hindi na po nakabalik si Pablo sa kanyang sending church ng Antioch. Remember, dun po sa ating map, saan po siya nagmula? Sino po yung sending church ni Pablo? Antioch. Pero ito na po yung pinaka-end destination po ng third missionary journey. Kasi after po nito, sa Jerusalem, huhulihin na po si Pablo at siya po ay ililitis na. Ikukulong po siya ng 2 taon sa Caesarea Maritima at ikukulong siya ng 2 taon sa Rome at saka po siya makakalaya. So, ito na po yung end ng third missionary journey. Kung paano si Pablo nag-arrive sa Jerusalem at dito next week titingnan po natin kung paano yung kanyang stay sa Jerusalem. Actually, in-advisean pa ng mga church member ng Jerusalem si Pablo, Paul, ganitong gawin mo para maging payapa yung mga Hudyo na nandito sa iyo para hindi ka nila i-persecute. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, nahuli pa rin si Pablo at ikinulong at pinagkaguluhan siya, at which we're going to see next week. So, ito na po yung pagkatatapos ng third missionary journey. Now, ang question, ang tanong, ano yung application na makikita natin dito? Una, one of the lessons or application na makikita natin dito, gusto kong tingnan natin yung commitment ni Pablo. Na alam ni Pablo, mula pa lamang sa Miletus, sa Tyre, and even in Caesarea Maritima, pinipigilan na siya ng mga mananampalataya. Alam din nila na mayroong kapamakan ang pagpunta ni Pablo sa Jerusalem. Pero despite the dangers, si Pablo ay nagpatuloy pa rin sa pagpunta sa Jerusalem. And bilang application sa ating panahon, alam niyo po ba na in our ministry, in our Christian life, meron pong mga kapamakan na pwede tayong makamit kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon? Na bilang application, gusto kong tingnan natin na paano yung commitment ng mga mananampalataya sa ministry na natanggap natin sa Panginoon. Kasi para kay Pablo, naka-laser focus siya na hindi mahalaga yung buhay ko, hindi mahalaga na makulong ako, hindi mahalaga na saktan ako ng mga Hudyo. Ang layunin ko lamang ay tapusin ko yung aking takbuhin ng merong kagalakan. Na ang tanong mga mananampalataya ng ating panahon, ganun din ba ang ating commitment sa ministry na meron tayo, na ibinigay ng Panginoon para sa atin? Na kahit merong danger, kahit merong circumstances, kahit merong difficulties sa ating buhay, tayo ba ay magpapasubmit sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Yan ang tanong na makita natin. Kasi si Pablo, para sa kanya, wala sa kanya yung makulong, wala sa kanya na mamatay, matapos lamang ang takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoon. And that concludes the third missionary journey. Next week, titingnan po natin what are the things na nangyari kay Pablo in Jerusalem. And after that, titingnan natin paano ginawa ni Pablo, paano natapos ni Pablo to bear the name of the Lord Jesus Christ before the kings. Tandaan natin, tatlong groups of people ang patutuhanan ni Pablo. Gentiles, children of Israel, and kings. At titingnan natin sa huling bahagi ng kanyang buhay, paano nagampanan ni Pablo yung takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Meron po kayong tanong? Any question? Any question sa ating pong naging lesson? So kung wala na, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong natapos na lesson. Salamat Panginoon sa buhay po ni Pablo na ipinakita niyo po sa amin kung paano si Pablo ay tinapos po ang takbuhin na meron pong kagalakan. And we pray in our time, tulungan niyo po kami, Ama, na magkaroon ng katulad na commitment na kahit sa gitna ng difficulties, dangers ng aming pong panahon, ay patuloy namin gampanan ang kalooban po ninyo sa aming pong buhay. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.